Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, samot-saring kaso ang inihain sa isang kapitana dyan sa Mamburao Occidental, Mindoro dahil sa pagpapabaya sa kanyang tungkulin kaugnay pa rin sa isang kasambahay na si Nanay LB kung saan ay inabuso ng kanyang mga amo. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, walang karapatang mamuno sa barangay itong si chairman matapos maliitin si Nanay LB at sabihan pa niya itong taong grasa sa halip na tulungan dahil sa sinapit itong pang-aabuso sa kanyang mga amo. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit ng election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka karapat dapat maging chairman, honest. You don't deserve to be a barangay chairman. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. So ganun pala, pag merong pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Samantala, maliban kay chairman, dawit din sa pinakakasuhan at pagsibak sa pwesto itong isang policewoman na si Sergeant Lisa dahil sa kanyang ginawang panduduro kay Nanay LB matapos isiwalat ng kasambahay ang ginawa sa kanya ng pulis. Ganito po yun. Nagpunta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo. Sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun ha. Dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Maliban kay chairman at pulis na dawit sa pang-aabuso kay Nanay LB, nahaharap din sa patong-patong na kaso ang mag-asawang Ruiz na nang abuso sa kanilang kasambahay. Dapat talaga mga kaibigan, sinisibak tong mga to at kinukulong ano. Tong kapitan na to mga kaibigan, dapat direkta kulungan na to eh. Tapos yung isang policewoman, wala man lang silang konsiderasyon sa matanda, grabe naman. Na si Nanay LB. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko na po tanda, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako. Tapos yun po. Oh. Tugod-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman? Kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad base sa sumbong niya, pinamedical. Nakakaawa si nanay mga kaibigan ano. Pumasok siya ron, hindi naman daw pala, hindi pa siya bulag. Tapos simula nung binubugbog siya, doon na lumala yung mga sakit ni nanay. Tulad yan sa mata, lumalabi paningin. Halos wala na siyang paningin mga kaibigan. Nakakaawa yung sitwasyon ni nanay rito. Medical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama Matanda na, tapos binubugbog pa ng mga amo. Grabe naman. yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapa-medical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit ng election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka karapat dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay.
Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon. Lahat pala na pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibhasa, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka eh. Mapanlait kang tao ka. Totoo yan. Hindi Itong kapitan na to mga kaibigan mata pobre. naman po. Di ba? Tinawag mo taong grasa sa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo, sinisweldohan ka para dyan. Lahat ng magreklamo, tatuhin mo na maayos, pinagamot mo, binihisan mo, paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo, hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabaya ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? We'll be asking CHR kung ano yung mga hakbangin ginawa ng Commission on Human Rights with the indulgence of Senator Tulfo. Attorney Canapi. At Attorney Kaliba, ikaw na lang po. Kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? Uh, as a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So, you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo But it is baka up, matalo tayo rito. but it is up to the You just said na you're gonna file serious physical injury. it is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin, baka nag-conspire. Yes, because the mere fact that he called Mr. Ruiz that Para madala doon, at pagdating doon, kinulong, Yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya As- doon sa pag-illegally detained Detention. kay ma'am. Okay, so, as here's earlier the receipt. operation, Madaling salita mga kaibigan, connection pa rin siya. all enforcers who know that a commission of crimes will be reported to the Ay, mas proper maganda kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan ko. Paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Alabay? Ganito po yun. Nagpunta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo. Sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun ha. Dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po ulitin ang Ang ginagawa ko po, yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Yung mas ka ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa na kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya?
Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa iyo. Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo, may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madali may memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo. Napakasarap pakinggan mga kaibigan. No? Sana talaga gawin nila to pa rin to. Natulungan nila yung mga kasambahay, lalo na yung mga ganitong klaseng may edad na mga kaibigan. Bayan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na sa kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Napabaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, aatras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill na this time, kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.